up to me to say because the Committee on Ethics, we are a collegial body and we merely make recommendations to the plenary regarding that matter. Well, it is always an option because that's enumerated under our rules as well as the Constitution. Harsher punishment than a 60-day suspension? The Constitution provides for expulsion. Just that, expulsion higher than the 60 days? Yes. Kung yung sinasabi ni Kong Kiko kasi na yung expulsion o yung suspension niya was because he mentioned the name of the president. Dahil nga sinasabi niya na parang he's being silenced because of the president. Can you say this once and for all? Did the president influence you in expelling Congressman Barsaga? Kung titingnan po natin ang committee report, pinarusahan po si Representative Barsaga on 3 grounds. Unang-una, Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. So, tungkol po sa inyong katanungan, kung titingnan natin ang committee report, pati ang records, madalas po i-bring up dito ang freedom of expression. Pero kung bubusisiin po natin ang mga annexes na naka-attach, kung ano ang mga speech na dineliberate ng ating committee, of course, the freedom of expression, constitutionally protected right yan. Lahat tayo may karapatan sabihin kung ano ang ating mga hinaing at mahalaga yan sa bawat demokrasya. Kung titingnan niyo po ang House of Representatives, binubuo po kami ng iba't ibang partido, iba't ibang pananaw, iba't ibang constituency. Ngunit, bagamat may mga pinagkakaiba kami pagdating sa pananaw, kami po ay professional pagdating sa isa't isa at meron po kaming respeto sa institusyon, pati po sa mga proseso. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon o kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yung problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct on becoming of an elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang nilalaman, kung genuine political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal kung ba't siya sinuspinde sa Kongreso, ostentatious display of wealth, may mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yung kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan, hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin ang subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Kung titingnan niyo po ang House, iba't ibang partido ang nandito. May Makabayan ka, may Liberal, may Akbayan, may NUP, may PFP, may PDP, iba-iba ang pinanggagalingan. But for the longest time, we have been respectful with one another and we value each other's opinions. Kaya sa akin po, sumasang-ayon po ako sa ating mga kasamahan. Naniniwala ako na mas malaking issue ang korupsyon. Tamang-tama po yan. Kaya ako po, binabati ko po ang mga miyembro ng mga kamara na binanggit yan nung in-explain nila ang kanilang boto. Dahil hindi dapat yan mawala sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mas mabigat naman yan kumpara sa ethics Pero kami po sa Ethics Committee, ang mali po ay mali. Malaki man o maliit. Ang mandato po ng Ethics Committee ay sagutin, i-try ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yan po ang aming ginagawa. Kapag may magpa-file ng complaint sa mas kasinong kongresista na may kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man, handa po kaming
handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules. May mga katanungan pa po ba? Sir, regarding dun sa sinabi niyo rin, kasi I think it was Congressman Leviste who said that na parang dapat maraming mga ibang congressman na involved sa alleged corruption na hindi pa naiimbestigahan. Yung Committee on Ethics and Privileges ba, sir, pwedeng mag-launch ng motu proprio o kailangan merong magsampa ng complaint for the committee to address it? Of course, maraming paraan kung paano pwede mag-acquire ng jurisdiction, Committee on Ethics. First, anyone can file a complaint. Any citizen, any member of the House, motu proprio, posible yan. And that idea na magkaroon ng motu proprio investigation has been lobbied time and time again. But according to our previous Committee on Ethics hearings, may apprehensions yung ibang mga miyembro dahil kami po ay nagpa-function bilang isang quasi-judicial body. You cannot be judge and prosecutor at the same time. At the same time, ako po ay isang presiding officer ng committee. Should any member of the committee launch a motu proprio investigation, we will act upon it, we will vote on it, at yun po ang mangyayari. So sir, would it be safe to say na you are waiting for complaints, possible complaints from the people or from lawmakers against those allegedly involved sa corruption scandal sa infrastructure? Yes, that is true. Naghahabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa sa aming committee, sasagutin po namin yan. As a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero ano yung nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation, naging moot and academic kasi hindi na member ng House eh. Yung jurisdiction po ng Committee on Ethics, House members po. Pero hindi ibig sabihin itong conduct of unbecoming, hindi ibig sabihin hindi na umaandar yung mga ibang institusyon ng pamahalaan. Tandaan po natin, gumagawa rin ng investigasyon yung ICI, yung Ombudsman, and of course, kami sa Committee on Ethics, we are closely monitoring the situation because possible ethics complaints may arise. And that is why handa po kami at any given time na mag-cater sa ganitong mga klaseng kaso. And of course, gusto ko pong sabihin ulit, at ididiin ko po ito, kung nasa kapangyarihan ko lang unahin ang mga sangkot sa mga maanumalyang gawain, mas magandang yun nga po yung unahin. Tama po ang aking mga saman sa Kongreso, and I commend them for putting that up in the national consciousness. Let's not forget that. But as far as the Committee on Ethics is concerned, dun po kami sa loob ng aming jurisdiction and in accordance with our processes. Sir, last na from my end, were you referring to former Congressman Saldico? Yun yung previous case Yes. na Thank you, sir. Sir, may another question tayo. Si Jelly ang nauna. Jelly of DWIZ. Yes. Sir, regarding po dun sa 60 days na suspension ni Congressman Barzaga, di ba may isa pa pong inihain galing po kay Congresswoman Janet Garin regarding dun sa ethics complaint po. Bukod pa po ito sa NUP, di ba? And ano pong magiging hakbang din ng ethics committee regarding dun sa bagong inihain po? Ayon sa aming mga rules and procedures, I cannot deny the existence or non-existence of any pending ethics complaint. Ayoko rin po magbigay ng kahit anong premature remark na maaaring bahiran ang integrity at impartiality ng ethics process. So of course, hindi ko po papangunahin ang aking mga members dahil dinedeliberate namin ang ganitong mga bagay, hinihimay po namin ang substance ng complaint at ng mga evidence.